Wala akong dapat ay paliwanag sa'yo, Gianni. Basta naramdaman ko na lang na hindi pala ikaw ang tunay kong mahal at hindi ko kaya magpakasal sa'yo kapag nangyari to. Sagot ni Zion na para bang walang anuman sa kanya ang ginawa niyang pagpapahiya sa akin sa harapan ng maraming tao. Di na nakatiis si Nikki. Nilapitan nito si Zion. Inundayan na malakas sa suntok sa mukha na magkakasunod. Napatili naman si Janina nang makita ang ginagawa ng kaibigan ko. Agad nitong nilapitan si Zion na natumba sa sahig. Dumudugo ang gilid ng mga labi. Hindi man lang gumante ng suntok si Zion kay Nikki at tinayaan lamang kaibigan kong saktan siya. Kung hindi umawat si Zion kay Nikki, ay lulubayan na ni Nikki si Zion. I already warned you before, Mr. Harrington. Sinabi ko sa iyong huwag mong sasaktan sa Gianni. Sinaktan mo na siya noon pero inulit mo pa? Napakawalang hiya mo talaga. Galit na duro ni Nikki kay Zion na ngayon nakatayo na. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Janina. Nilapitan niya ako at sinampal ng malakas. Yan ang bagay sa'yo. Para yan sa ginawang pagsuntok ng kaibigan mo sa fiancé ko. Galit na sabi niya sa akin. Talagang feel na feel niya ang pagiging fiancé ni Zion. Kung inaakala ni Janina na hindi ko na mananahimik lamang ako, nagkakamali siya. Isang mag-asawang sampalang binigay ko sa kanya. Sa lakas sa pagkakasampal ko sa kanya, natumba siya sa sahig. Wala kang karapatan na saktan ako. Palagi mong tatandaan yan, Janina. Kaya kapag sinaktan mo ko, doble ang igaganti ko sa'yo. Mariin ang boses na kausap ko sa kanya. Nilapitan naman ako ni Zion at itinulak ang malakas. Ngunit hindi ako natumba dahil nasa lukaran ko si Silvana na mabilis umagapay sa akin. Huwag mong ibunto ng galit mo kay Janina, Gianni. Wala siyang kasalanan kung bakit di na kita mahal. Ako may kasalanan kaya akong saktan mo. Pagtatanggol ni Zion kay Janina. Parang dinurog ng pinong-pinong puso ko dahil sa ginawa niya. Ngunit hindi ko pinakita sa kanya iyon. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Tandaan mo, Mr. Harrington. Ito na ang huling beses na sasaktan mo ko. Gusto kong palakpakan ang aking sarili. Dahil nagawa ko siyang kausapin nang di pumipiyok ang aking tinig. Pinulot ko sa sahig ang papel na bitawan niya nang suntukin siya ni Nikki. Nilapitan ko rin si Janina at inago ang ballpen na hawak pa rin niya. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan ko ang divorce paper. Tinapon ko sa mukha ni Zion ng papel matapos ko itong pirmahan. Malaya ka na, Mr. Harrington. Magpakasal na kayong dalawa dahil bagay naman kayo sa isa't isa. Pareho kayong masamang tao. Let's go, Gianni. Umalis na tayo sa bahay na to bago pa magdilim ang paningin ko. Kausap sa akin ni Nikki nung lapitan niya ako. Tumango ako sa kanya. Hinayaan kong akayin niya ako palabas ng bahay ni Zion. Mabilis sumunod sa amin si Silvana, pero pinigilan to ni Alex, kaya napahinto kami sa tangkang paglabas sa pintuan. Silvana! Isang malakas na sampal mula sa kaibigan ko ang nagpahinto sa pagsasalita ni Alex. Break na tayo, Alex. Magsama kayo ng walang hiya mong kaibigan. Galit na wika ni Silvana bago kami tuluyang lumabas ng bahay. Hindi ko alam na may relasyon na palang dalawa at madadamay sila dahil sa nangyari sa amin ni Zion. Gusto ko bang sabihin kay Silvana na wala namang kasalanan si Alex sa nangyari kaya di dapat na madami ang relasyon nilang dalawa. Ngunit walang salitang lumalabas sa aking bibig. Pakiramdam ko nagsisikip ang aking dibdib at hindi ako makahinga. Siguro dahil pinipigilan kong makalabas ang galit na nararamdaman ko sa aking dibdib, kaya bigla itong sumikip. Muli ako napahinto sa paglalakad dahil biglang umikot at nagdilim ang aking paligid. Narinig ko lang ang nag-aalalang pagtawag ni Nikki at Silvana sa pangalan ko. Anong nangyayari sa iyo, Gianni? Kahit nakapikit ang aking mga mata, alam ko boses yun ni Zion. Ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Pero bakit naman siya mag-aalala sa akin? Siguro nililin lang lamang ako ng aking pandinig dahil iyon ang gusto kong mangyari. Go away! Huwag mo siyang hahawakan at kahit kailan hindi mo na siya maaari pang hawakan. Narinig ko pa ang galit na boses na yun ni Nikki bago tuloy ang nilamon ng kadiliman ng aking kamalayan. Zion's POV. Binalaan na kita pero ginawa mo pa rin. Tapos ngayon maglalasing ka? Hindi ba't ito ang gusto mo? Kaya hindi ka dapat maglasing. Dapat magsaya ka dahil matagumpay ka nasaktan ng babaeng minamahal mo. At sa ginawa mo natitiyak ko na hindi ka niya patatawarin. Paninermo ni Alex nang puntahan ko siya sa bahay niya pagkatapos na nangyari sa engagement party sana namin ni Gianni. Hindi ako naglalasing dahil malungkot ako.
Naglalasing ako dahil masaya ako. Pagde-deny ko sa totoong nararamdaman ko. Maluloko mo ang ibang tao. Ngunit hindi ako at ang sarili mo, Zion. Naiiling na wika ni Alex. Nagsalin to ng alak sa baso nito. Straight na nilagok. Ako tong may problema pero bakit ito siyang gustong magpakalasing? Paano naman ako maglalasing gayong dahil sa ginawa mo'y nakikipag-break sa akin sa Silvana? Sagot ni Alex na masama ang tingin sa akin. Hindi lang si Silvana ang babae sa buhay mo. Marami ka namang nakapilang reserba kaya humugot ka na lang mula sa kanila. Baliwalang sagot ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Talagang seryoso siya sa best friend ni Gianni. For sure na challenge lang siya kay Silvana kaya niya to nililigawan. Lalong tumalim ang tingin ni Alex sa akin nang marinig ang sinabi ko. Alam mo kung gaano ko katagal itinago ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam mo kung anong hirap ang pinagdaanan ko para lang maging girlfriend ko siya. Tapos biglang nasira dahil sa ginawa mo sa kanyang best friend? Tsaka di siya katulad ng mga babaeng naging flings ko, okay? Seryoso ko sa kanya. Siya ang babaeng balak kong iharap sa altar. Ngunit mukhang di na yun mangyayari and thanks to you. Huminga ako na malalim at pagkatapos, inakbayan ko siya. I'm sorry bro, dahil sa akin apektuhan ng true love mo. Pero anong magagawa ko? Hindi ko kayang patuloy na pakisamahan ng anak na taang pumatay sa mga magulang ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Zion. Pero sana nakipaghiwalay ka sa kanya na maayos. Hindi katulad ng ginawa mo. Inisip mo sana kung anong magdaramdam ng lolo mo kapag ginawa mong bagay na yon. Pero hindi mo inisip yon. Sarili mo lang yung iniisip at wala kang pakialam kahit masaktan ng mga taong nakapaligid sa'yo na tunay na nagmamahal sa'yo. Patuloy na paninermo ni Alex. Hinayaan ko na lamang siya dahil alam ko nasasaktan ko rin siya dahil sa ginawa ko. Kamusta ka na kaya, Gianni? Tawagan mo kaya si Silvana at tanungin mo kung anong kalagayan ng kaibigan niya? Pero wag mo na lang sabing ako nagpapatanong, sabi sa kaibigan ko. Sa kabila ng ginagawa ko, nag-aalala pa rin ako sa kanya. No, I won't do it. Mabilis sa sagot ni Alex, kasabay ng mariing pag-iling. Siguradong mumurahin lang ako ni Silvana kapag tinawagan siya ngayon at magtatanong ako sa kanya tungkol sa kaibigan niya. Please, Alex, just this one, okay? I just wanna know how she is now. Pakiusap ko sa kanya. Bakit di na lang ikaw ang tumawag sa cellphone ni Gianni? Malay mo matuwa pa siya kapag tinawagan mo siya. Suggestion ni Alex. Ngunit tinapunan ko lang siya na nakikiusap na tingin. Napailing ito at napahugot ng malalim mabuntong hininga. Bago kinuha ang cellphone niya, tinawagan ng number ng girlfriend niya. Hello, Silvana? Mag-usap naman tayo, please. Kamusta na pala si Gianni? Bakit siya biglang hinimatay? Go to hell? Yan ang sabihin mo sa kaibigan mo na alam kong nasa tabi mo ngayon. Sigaw ni Silvana sa kabilang linya bago ini-off ang cellphone niya. I told you. Malungkot na sabi ni Alex bago nilapag sa countertop ang cellphone niya. I think you better go and ask for Gianni's forgiveness. Sabihin mo sa kanyang totoo at baka maintindihan ka niya. Mabilis akong umiling sa sinabi niya. I cannot face her right now, Alex. Pagkatapos ng ginawa ko, tiyak na ayaw niya na ako makita at makausap. At kapag sinabi ko sa kanyang totoo, mas lalo lamang siyang masasaktan. Mahal na mahal niyang walang hiya at mamamatay tao niyang ama. Kaya natitiyak kong labis siyang masasaktan kapag nalaman niyang totoo. So mas pinili mong masaktan ang sarili mo at pagsakitan siya kesa masaktan siya kapag nalaman niyang totoo tungkol sa ginawa ng kanyang ama? Sa tingin mo hindi siya mas lalong masasaktan kapag nalaman pa rin niyang totoo? At saka totoo bang magpapakasal kayo ni Janina? Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ko nagawang saktan siya. Ngunit ang masigit na dahilan ay ang katotohanang anak siya ng taong pumatay sa mga magulang ko. Ang tungkol naman kay Janina, huminto muna ako sa pagsasalita. Huminga na malalim bago ko pinagpatuloy ang aking sinasabi. About Janina, hindi kami totoong magpapakasal. We just pretended as a couple in front of Gianni and Grandpa. Di lang sa harapan ng lolo mo at Gianni kayo nagpanggap na magpapakasal, kundi sa harap ng maraming guest at reporter. Tiyak laman kayo ng mga balita bukas. At alam mong masyadong obsesa yung babaeng yon. Kaya bakit siya pang babaeng pinili mo para magpanggap na karelasyon mo? Eh paano kung samantalahin niyang sitwasyon? Ipitin ka para totoong pakasalan ka niya. Lalo pa ngayong divorce na kayo ni Gianni? Tinaas kong aking kamay para patigilin si Alex sa pagsalita. Lalo lang kasing sumasakit ang ulo ko at dibdib dahil sa mga sinasabi niya. Let's just drop the topic. Huwag na natin munang pag-usapan ng problemang ginawa ko. Let's just drink and forget everything.
Muli ako nagsalin sa baso ko ng alak at ininom yon na parang tubig. Hindi sana mangyayaring lahat kung hindi ko napatunayan na totoong ama nga ni Gianni ang pumatay sa aking mga magulang. 3 araw bago ang engagement party namin ni Gianni, nakatanggap ako ng package mula sa taong di nagpakilala. Nang buksan ko ang package, isang lumang cellphone ang aking nakita. Nang subukan kong buksan ang cellphone at tuklasan ko, gumagana pa yon. At di ko na kailan pang alalamin kung sino may-ari ng cellphone dahil larawan ni Gianni at ng kanyang ama ang nakalagay sa screen. Binuksan ko ang inbox ng cellphone at doon ko nakita ang palitan ng mga text messages ni Peter na ama ni Gianni at ng mga taong nag-utos sa kanya na patayan ng mga magulang ko. Sinubukan ko ipatrace ang cellphone number ng katext ni Peter, ngunit hindi na available ang cellphone number. Siguro nag-deactivate ang may-ari ng number matapos may sa katuparan ang masama nilang balak sa mga magulang ko. Kaya kahit masakit para sa akin ang makipaghiwalay kay Gianni sa hindi magandang paraan, ginawa ko man din para man lang kahit papaano may paghiganti ko ang mga magulang sa anak ng taong pumatay sa kanila. Nasa loob na ako ng aking silid sa apartment ni Silvana nang pabalikan ako ng aking malay. Nasa tabi ko ang 2 kong kaibigan na parehong nakalarawan sa kanilang mga mukha. Labis ang pag-aalala sa akin. Kamusta na ang pakiramdam mo, Gianni? Labis kami nag-alala sa'yo nang mawalan ka ng malay kanina. Kausap sa akin ni Silvana na makita niya, gising na ako. Sa halip, sagutin agad ang kanyang tanong. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Bigla kasing nag-ulap ang mga mata ko na maalala ko ang ginawa sa akin ni Zion. Sobrang sakit ang ginawa niya. Lalong mas masakit dahil hindi ko alam kung ano ba talagang dahilan at nagawa niya sa akin ang bagay na to. Pakiramdam ko may itinatago si Zion sa akin pero ayaw sabihin. Ngunit ano naman yon, hindi ko siya mapapatawad. Sabihin mo lang sa akin at babalikan ko ang gagong yon. Bubugbugin ko siya para maipaghiganti kita laban sa kanya. Galit na sabi ni Nikki habang nakakuyom na mahigpit ang kanyang mga kamao. Bubugbugin mo siya? Baka salip siyang bugbugin mo magkabaliktad pa kayo at ikaw ang bugbugin niya? Kaya lamang ginawa mo siyang mabugbog kanina dahil siya ang gumanti sa'yo. Pero sa tingin mo kapag pinuntahan mo siya ngayon at binugbog hindi kanya lalabanan? Nakataas ang kilay na sabi ni Silvana kay Nikki. Masyado mo naman yata akong minamaliit, Silvana. Sa tingin mo ba hindi ko kayang talunin ang Zion Harrington na yon? Nakasimangot na sagot naman ni Nikki kay Silvana. Please wag kang magtalo sa harapan ko nang dahil lang sa lalaking yon. Hindi niya deserve ang atensyon ninyo. Awat ko sa 2 kaibigan ko. At saka magmula ngayon ayoko nang marinig na pinag-uusapan ninyong taong iyon. Ayoko marinig ang pangalan niya kahit kailan. Nagkatinginan ng 2 kong kaibigan at sabay na pahugot ng malalim na buntong hininga. Gusto ko sanang magtagal pa sa bansa pero kailan kong babalik na bukas sa Amerika? Umuwi lang talaga ako para umattend sa engagement party mo at ng halimaw na yon. Ngunit papaano naman? Ako makakaalis. Kung ganito ang kalagayan mo, sabi ni Nikki sa akin, bukas na agad kasi ang alis niya dahil kasalukuyang exam nila at kapag di pa siya umalis bukas, baka hindi na siya makahabol sa kanilang exam at makakasira yon sa kanyang grades. Huwag mo akong alalahanin, Nikki. Hindi na akong dating Gianni, remember? Mas malakas at matibay na ako ngayon. Kaya ang ginawa sa akin ng lalaking yon parang dumi na ipinagpag ko lang. So rest assured magiging maayos ang kalagayan ko pag alis mo. Huwag mo akong masyadong alalahanin. Baka hindi ka makapag-focus sa examination mo. Sagot ko kay Nikki. Bahagya ko siyang nitian para ipakita sa kanyang okay lang ako. Kapag umalis na ako, palagi niyo ako i-update sa mga nangyayari sa inyo rito, okay? Yes, sir. Huwag kang mag-alala. Pasasabugin ko mga chat messages ng cellphone mo. Nakangiting biro ni Silvana sa kaibigan namin. Maganda iyon para hindi niyo makaligtaang mag-update sa akin. Naiiling na wika ni Nikki. Kay Silvana bago naman ako hinarap. At wag na makikipagbalikan pa sa halimaw na yon. Kung hindi mawawalan ka ng kaibigan. Naiintindihan mo? Sa halip sagutin ko. Siya? Bumangon ako at niyakap siya na mahigpit. Hindi man ako naging maswerte sa aking buhay pag-ibig. Naging maswerte naman ako sa aking mga kaibigan. Kinabukasan nga inihatid namin ni Silvana sa airport sa Nikki. At bago siya sumakay sa eroplano, katakot-takot na bili ng iniwan niya sa amin na para bang mga batang pastit ang kanyang iiwanan. Ano na ngayon ang balak mong gawin, Gianni? Seryosong tanong sa akin ni Silvana nang wala na sa harapan namin, Nikki. Ano pa nga ba, kundi ang magsimulang muling kalimutan ng lalaking iyon.
Mahirap pero alam kong makakaya kong gawin yon. Lumipas sa mga araw, pilit kong kinalimutan si Zion. Naging laman kami ng mga night bar. At syempre, si Silvana ang may pera sa aming dalawa, kaya't siya palagi ang taya. Madalas sumasama rin ako sa kanya sa parting pinupuntahan niya, kaya nalilibang ako at di ko na nagagawa pang isipin si Zion. Kagaya ngayon, nasa birthday party kami ng pinsan ni Silvana. Maraming single na lalaki ang dumalo. Pinakilala sa amin ni Silvana ng birthday celebrant na si Red. Hi! Bakit nag-iisa ka lang ngayon? Nasaan ang kaibigan mo? Tanong sa akin ni Jared Santillan, ang nakatatandang kapatid ni Janina Santillan na ngayon fiancé na ni Zion. Pinakilala siya sa amin kanina ng pinsan ni Silvana. Nakita ko magkaiba sila ng ugali ni Janina, kaya naman kinausap ko siya ng maayos. Tinawag si Silvana ng tita niya kaya't saglit akong iniwan. Sagot ko sa kanya. Umiti sa akin si Jared at matiim akong tinitigan. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang dahil sa kakaibang titig niya sa akin. Bakit ka ba ganyan kung makatitig sa akin? Baka matunaw na ako niyan. Sinubukan kong magbiro para maalis ang pagkailang na nararamdaman ko. I just don't understand your ex-fiancé. Ano bang nakita niya sa kapatid kong sobrang spoiled at immature at pinagpalit niyang isang katulad mo na halos perpektong babae? Maganda, mabait, at mahirap. Dugtong ko sa sasabihin ni Jared. I don't think yan ang dahilan niya kung bakit kanya pinagpalit sa ibang babae dahil sobrang yaman na niya. Mabilis sa sagot ni Jared. Can we drop the topic about them? Medyo di kasi ako komportableng pag-usapan sila. Oh, I'm sorry, Gianni. Napakawalang konsiderasyon ko naman para pag-usapan ng topic na yun na alam kong masyadong sensitive para sa'yo. Biglang paumanhin ni Jared. Nakita ko sa mukha niya na sincero naman siya sa paghingi ng tawad, kaya agad ko siyang pinatawad. It's okay. Siya nga pala, tunay ba kayong magkapatid ni... Huminto ako sa pagsasalita. Parang di ko kayang banggitin ang pangalan ng babaeng pinagpalit sa akin ni Zion. Ni Janina? Banggit niya sa pangalan ng kanyang kapatid na hindi ko rin kayang banggitin. Tumango na lang ako para kumpirmahin ang kanyang tanong. We're just half-brother. Pangalawang asawa ng dad ko ang mom niya. Simpleng paliwanag ni Jared. No wonder magkaiba kayo ng ugali. Siguro naman niyang ugali niya sa kanyang ina, samantalang ikaw naman nagmana sa ugali ng iyong ama. Komento nito sa sinabi niya. Himalang magaan ang loob ko kay Jared kahit pa kapatid siya ni Janina. Natawa si Jared sa sinabi ko, ngunit di naman nagkomento tungkol sa sinabi ko. Basta, na lang niya ako tinitigan. Titig na alam kong may iba pang ibig sabihin. Pagkalipas sa isang linggo, pagkatapos namin magkakilala, formal lang nanligaw sa akin sa Jared. Wala naman siyang pinapakitang masamang ugali sa akin, kaya hinayaan ko siyang ligawan ako. Hindi rin naman ako pinipigilan ni Silvana na magpaligaw kay Jared dahil boto pa nga siya kay Jared para sa akin. Kung meron mang taong hindi sang-ayon sa panligaw ni Jared sa akin, yon ay walang iba kung hindi si Nikki. Tutol siya dahil nga kapatid na Janina ang maniligaw kong to. Ngunit nasa malayo naman siya kaya wala siyang magagawa kahit na magpaligaw man ako kay Jared. Palagi akong sumasama kay Jared kapag niyayaya niya akong lumabas. Nakakatuwa siya kaya nag-e-enjoy akong kasama siya. At isa pa, ayoko maiwan sa apartment mag-isa, lalo na kapag gabi, dahil tiyak maalala ko lamang si Zion. Pansamantalang nakatira kasi si Silvana sa bahay nila ngayon dahil may sakit ang ama niya at gusto niyang personal na alagaan ang ama niya. Naiwan man ako mag-isa sa apartment niya, hindi pa rin ako nagugutom dahil iniwan ni Silvana ang kanyang ATM card sa akin. Sa ngayon, naasa na muna ako sa kanya. Pero kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho, susuklian ko ang mga kabutihang ginawa niya para sa akin.